mga kababayan, ma'am sir, this is Jang, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 23, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may The Great Shepherd Christian Church sa may Minerva Street, Kaunlaran Village, Molino Tres, Bacoor, Cavite. At dadalhin po natin yan sa may Molini Presbyterian Church sa may Molino 5, Molino 2, Bacoor, Cavite. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private ba yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito at bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Po, magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Dito pa rin, kasi hindi ako pwede umuwi ng Bulacan hanggang hindi ako nakakapag... Oo, yun yung totoo. Kasi ito yung hinahanap sa mga anak ko. Ako, swertihin at may maabot ang stock. Nasa 70 pesos ang regular na electric plan, habang 85 pesos naman ang gusto mong bumibla ng ibang handa. Kaya habang papalapit ang Kapaskuhan, hindi ng regalo ang pinaghahandaan ng mga Pilipino. Sumabat sila nakapagkainan na sumisimulo sa tradisyon at sama-sama ng pagdiriwang. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV, nagsaservisyo para sa Pilipino. Normal lang, if you learn over the Department of Public Works and Highways of Guzman ang computer at file ng lumaw natin ang Secretary Maria Catalina Cabral. Ang turnover ay bahagi ng rules ng Office of the Ombudsman na maglabas ng mga dokumento o records na magagamit sa investigasyon. Ilan sa mga laman ng computer at mga files ang mga dokumento at iba pang request na kinukonsidera sa pagpaplano ng National Expenditure Program sa nakalipas na 10 taon. Muli naman iginiit ng DPWH na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad at iba pang ahensya na nangangasiwa sa investigasyon. Sa aming pagbabalik, nawawalang bride to be na si Shera De Juan, emotionally distressed nga ba? Marami pang mainit sa balita sa pagbabalik ng Artada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Pyruven Capsule. Maluwagang paghinga, tunaw ang flema. Basta nagundi, Flemex. Great news! Maling akala, scam, chismis. Iwasan natin ang mga yan. Everyone at one. Sa legit source ng mga balita at informasyon lang maniwala at magtiwala. I-follow ang official page ng DSWD at DSWD Service sa Facebook para sa tamang photos at tamang informasyon. Tandaan at DSWD Service sa Facebook kung iskala ang QR code na ito dahil bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. Kamanala, Naga, Peru, Davao, at Pampanga. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Nationwide, Signal Cable Channel 31. At pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye! Happy Holiday! Ng bawat Pilipino mula sa PRTV Prime Media. Goodbye! Walang holiday furlough na aasahan sina Pacifico, Curly Vizcaya at tatlong iba pa na dating engineers ng DPWH na nakakulong sa Senado dahil sa pagkakaugnay sa anomalya sa flood control. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson na hindi nila papayagan ang holiday furlough dahil sa security concerns. Aprobado na ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang rekomendasyon na huwag payagan ang leave request ni Vizcaya
at dating engineers na sina Bryce Hernandez, Daisy Mendoza at Henry Alcantara. Isinauwi na kahapon sa Department of Justice ng contractor na si Sally Santos ng Sims Construction ang 15 milyong pisong natanggap sa mga flood control projects. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, bahagi ito ng restitution process ng Witness Protection Program sa pagitan ng gobyerno at ni Santos. Unang inamin ni Santos ang pagpapahiram ng kanyang lisensya sa mga engineer ng DPWH para magamit sa mga proyekto kapalit ng 3% royalty fee na nagkakahalaga ng milyong piso. Bago ito, nagsumite na rin noon ng 5 milyong piso si Santos. Sa kabuuan ay nasa 20 milyong piso na ang naisusuoli ng kontraktor sa gobyerno. Umabot na mahigit 1 milyon ang nagparehistro para makaboto sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa datos ng COMELEC, umabot sa 1,020,694 ang kabuuang bilang ng mga nagparehistro para sa 2026 PSKE. Para sa mga botating SK, umabot sa 230,666 ang mga bagong nagparehistro. Samantalang 963 ang nag-apply para mailipat ang kanilang rehistro mula sa ibang lungsod o munisipalidad at 318 ang humiling na mailipat sa loob ng parehong lungsod o munisipalidad. Sa pagkakataong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang gabi po, Chairman Garcia, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po, Mia at Jack. Magandang gabi rin po sa mga kababayan natin. Okay, Chairman, malungkot na balita nga po ito pampanaw kamakailan ni Antipolo 2nd District Representative Romeo Ako. Hindi lang sa kanyang mga pamilya at kaibigan, kundi pati na rin sa kanyang mga constituents. Paano po pag ganito, Chairman, ang nangyari? Sino po ba ang dapat maging caretaker sa 2nd District ng Antipolo? Mia, kung hindi po mamarapatin, hindi nila po ako magiging specific sa personalidad para naman po pinapagalan gagawin po na po natin in general terms. Kapag po may ganyan, halimbawa po miyembro ng House of Representatives na namatay o kaya naman po ay nag-resign, ang House of Representatives po kalimitan ay sumusulat sa amin sa pamamagitan po ng kanilang Secretary General upang ang COMELEC ay sabihan na meron po tinatawag na vacancy na na-create dahil nga sa pagkamatay ng isang miyembro o kung hindi naman dahil sa pag-resign ng isang miyembro ng House of Representatives. Pagkatapos po, dalawang bagay po ang pwede namin matanggap na sulat. Doon po ay pwede silang magpatawag ng isang special election para punuan yung mismong nabakanteng posisyon nung nag-retire o yung namatay na miyembro ng House of Representatives. Minsan naman po ang natatanggap namin sulat, Mamilya Sir Jack, ay silent sila kung magpapatawag ng special election o hindi. Katulad po nung natatandaan natin, nung nagkaroon ng vacancy dyan po sa Cavite, nung ang dating Congressman Boy Rimulya ay na-appoint bilang kalihim ng Department of Justice, ay nagdeklara po ng vacancy ang House of Representatives at nakatapos ay nagpatawag ng special election. Pero dito po sa Valenzuela, nung naman po na-appoint si Secretary Rex Gatchalian bilang kalihim ng DSWD, nagkaroon po ng pagdeklarasyon ng vacancy, subalit hindi po nagpatawag ang House of Representatives ng eleksyon para po punaan yung mismong posisyon na nabakansihan. So ito po ay tadyang nakalaan sa diskresyon ng mga kapulungan kung paano po nila pipilapan. Minsan po ang ginagawa lang po, hindi na pinipilapan ng special election kung hindi nag-a-assign sila ng tinatawag na caretaker. Tama ho, tama ba, Chairman, pagkakatanda mo, katulad na lang doon sa Dasmariñas, nung yumao si Congressman Bardaga, I think ang naging caretaker po nun ay si dating Speaker Romualdez, tama po ba? Tama po kayo. Kalimitan yung speaker ko, hindi naman, ay isang kongresista din doon sa probinsya na malapit doon mismo sa distrito. Pero meron po isang pagkakataon, Sir Jack, ito po yung nakarating sa Korte Suprema, kung saan natatandaan po yung dati at yumao na Congressman Edward Hagidoy. Nung siya po ay namatay, ay gusto po magpatawag ng pamilya ng special election
At syempre po si Comelec, naghihintay kami ng instruction mula sa mababang kapulungan. Pero ang sabi po ng mababang kapulungan, maaaring by ano na lang po, caretaker. Yung po dinala sa Korte Suprema. Dahil siyempre si Comelec, hindi kami pwedeng gumastos ng pondo nang walang pagpapatawag mismo ng opisyal ang House of Representatives. Sabi po ng Korte Suprema, ang Comelec pwede na hindi maghintay ng instruksyon mula sa House of Representatives upang punuan yung mismo na bakante na posisyon. Kaya lang, dito po sa pagkakataon sa pangyayari recently, maganda po siguro makapag-communicate kami sa House of Representatives kung ano talaga ang kanila pong plano para po dyan sa nabakanting posisyon. Okay, Chairman, curious lang po kami, yun kay Senator Rodante Marcoleta, natuloy ho ba na may nagsampa ng reklamo or kaso sa kanya tungkol dun sa hindi niya pagdeklara or dun sa sote niya? Mukha po wala at yun po naandun lang sa amin yung aming minoso proprio na investigation. Siya po ay humingi ng extension o palugit sa pagpapay ng kanya pong sagot doon sa ginagawa namin moto proprio investigation. So, wala po kaming sa ating pagkakaalam. Yung po kasi dapat ipafile sa isang department namin, yung law department. Wala po tayong pagkakaalam na na-file na kaso laban po sa kanya. Pero kung sakali ho dyan, kaya sa case po na yan at napatunayan guilty po siya sa hindi ka sabi, pag-ipod sa kanyang sote, ano ba yan? Matatanggal siya sa pagkasenador? At paano yan? Magiging bakante yung slot po na yan? Ang sote po kasi ay isang dokumentong pinapanumpaan. At ang purpose lang talaga ni Comelec dito sa ginagawa natin mga investigasyon ay kasong kriminal at hindi po yung pagtatanggal sapagkat kapag po ang isang kongresista, ang isang senador ay nakaupo na, nanalo, naka-assume o nakapanumpa na nawawalan po ng jurisdiction si Comelec tungkol sa issue ng tanggalan. Kung kaya naman po ang aming pong habol ay kasong kriminal lang, ito ay either election offense na tinatawag at kung hindi naman ay ito'y kasong perjury rin sapagkat nga po pinanumpaan ng isang bagay at kung mali at hindi tama yung nakalagay sa deklarasyon, yan po ay pwedeng habulin yung tao na involved po dyan. Chairman, So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na show. Paalam po muna. Pansamantala. So, this is John Parenda, Filipino Channel na ang inyo pong nagpad. Paalam po. umabot na sa maging 172,000 na mga dito sa PIC sa Pesta na kasama ko